Welcome back to my channel. Nandito na naman po ang inyong kasis upang mag-share sa inyo ng isang simpleng recipe na madaling gawin. Itong recipe na to ay natutunan ko doon sa ibang bansa. Ngayon, isi-share ko po sa inyo. Ang una ko pong ginawa ay pinakuluan ko yung aking manok. So, papakuluan po natin yan dahil mamaya yung sabaw ay kailangan natin dito sa ating saluyot. Yan. Yung pinagkuluan ng manok ay gagamitin natin. At yung etong saluyot ay iisa-isahin natin dahil may gagawin po tayo dito pagkatapos natin hugasan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Yan guys, tapos na po tayo. Actually, konti pa lang to. Dahil yung doon sa trabaho ko noon, doon sa amo ko, ay mas marami pa po dito. Kasi kapag ginawa natin to, ay konti lang ang kalalabasan. So, okay lang naman. Ay gusto ko lang naman i-share sa inyo. No need naman na marami. Kasi syempre, dalawang pamilya yung kumakain. So, kailangan marami yung ginagawa namin. Kasi guys, kapag ginawa natin to, yung kumukunti siya. Lalo na kapag dry leaf siya. Lalo siyang makonti. Kailangan mo ng marami kapag pinatuyo mo siya. So, dito naman sa fresh leaves, siguro okay na to. Susubukan na natin tong Molokhia na to. Siguro naman okay na sa isang maliit na family. Ngayon ay huhugasan ko na to guys. Ayan guys, ganito yung gagawin natin sa Molokhia. Pipinuhin natin siya. Ngayon kasi ang ginamit ko ay blender. Sa Saudi kasi kapag yung pinipino namin tong aming fresh Molokhia ay may ginagamit kaming mano-mano. Ilalagay lang namin siya sa isang malaking lalagyan na stainless na bilog at mamano-manuhin namin. So ngayon sinubukan ko sa blender kung kaya kong pinuhin siya. So, kailangan lang nga natin lagyan ng tubig. So, ganun din naman kasi need naman din natin lagyan siya ng tubig. So, maglalagay tayo para makuha natin yung gusto natin na pino. So, ngayon ay umpisahan ko na. So, mayroon akong ginawa konti kasi gusto kong ma-sure kung gagana po ba siya sa blender. So, gagawin na po natin. So, ilalagay lang po natin to lahat. Uunti-untiin lang po natin. Malinis naman po yung aking kamay. So, yun. Ayan guys. Para sa akin ay okay na siya. Set aside muna natin kasi maghihiwa muna tayo ng sibuyas at bawang. Kailangan maraming sibuyas at bawang. Kasi mamaya, yung manok, isi-separate natin. May gagawin tayo doon sa manok. Dahil yun ang kapares nito. Kapares ng ating Molokhia. So, pisa na po natin ang paggayat ng sibuyas at bawang. And guys, umpisa na natin yung paghiwa ng ating sibuyas at bawang. Dahil wala naman akong mahalang sibuyas ngayon na pula, na ginto na naman ng sibuyas ngayon. So, gagamit ako ng puti. Okay lang naman kung puti or pulang sibuyas. So, maraming sibuyas at maraming bawang. Yun lang naman ang kailangan natin ingredients at yung pampalasa at saka yung paminta. Pero kung mayroon din po tayong makukuha ng yung Molokhia Ebsar, kung tawagin doon sa ibang bansa, sa Saudi ay Molokhia Ebsar, wala naman tayong makuha na nun. Siguro kahit wala na. Yun ay, ibig sabihin yung buto ng Molokhia na pinatuyo. Yung pinatuyo, di ba yung seed ng Molokhia, di ba nagkakaroon ng bunga yun. So, pinatuyo nila yun. So, pinatuyo at binilender. Pagkatapos patuyuin at binilender, ay yung po ay sinasama sa ating Molokhia. Yun na nagiging tinatawag ng Molokhia Ebsar. Seed po siya ng ating Molokhia. So, okay naman siguro kahit wala nang ganun. Masarap naman siguro siya kung kahit walang Molokhia Ebsar. Yan. Maraming bawang at maraming sibuyas po. Dito muna tayo sa sibuyas.
Yung, gayatin nyo lang siya ng, hindi naman po yung pino, tama lang. Maliliit, tama lang po. Guys, nagawa na po natin yung ating sibuyas. Kailangan maraming sibuyas at bawang. At nagayat din pala ako ng kamatis. Mga 2 piraso lang. Ngayon, pumpisa na po natin ang pagluluto. So, kagamit din pala tayo ng konting tomato sauce. At pwede nyo na rin pong lagyan ng kahit konting tomato paste. Kung meron kayong extra tomato paste sa inyong rep, so pwede nyo siyang lagyan. Kung wala, kahit tomato sauce lang. So, gagamit po tayo ng konti niyan at tomato sauce para sa ating idam na, kung tawagin idam, yung sa chicken, ay lulutuin natin. Gagamit tayo ng tomato sauce. Ngayon po ay simulan na po natin. Kapag natanggal na po natin ang ating chicken, iset aside po muna natin at ang ating ngayon po ay isunod natin ang ating sibuyas. Pagkagisa ng ating sibuyas, ilagay po natin ang ating molokeya o ang saluyot. Parehas na parehas lang talaga kapag yung binelender siya, tapos yung mano-mano na ginagawa namin sa Saudi. Halos parehas lang naman. Wala naman siyang pinagkaiba. Haluin lang po na haluin para hindi po siya mamuo-muo. Pagkatapos niyan, inalagay natin yung nilagay nating pinagpakuluan ng, yan, sayang kasi. Tapos ilalagay natin yung pinagkuluan ng manok. Ibuhos na po natin yung ating pinagkuluan. At lalagyan po natin siya ng ating paminta. Timplahan po natin siya ng paminta. So, wala akong pino. Mas maganda po yung pinong-pino. At lalagyan po natin siya ng asin. At kung ano pa pong pampalasa ang gusto nyong ilagay. Gaya nga ng sinabi ko, kung meron tayong molokeya seed, na dry molokeya seed, ay pwede nating ilagay dito. So, maglalagay po tayo ng asin. Tansyahin nyo na lang po, titikman nyo yung ano nyo. Pwedeng rock salt. So, maglalagay tayo ng chicken cubes para mas malasa po yung ating soup na molokeya soup. Mas maganda po kung may laman po siyang chicken. Kung ayaw nyo, pwede rin po kayong maglagay ng chicken dito. Pwede rin pong gumamit ng pork. So, lalagyan natin siya ng kahit ilang pirasong chicken. Para hindi naman siya magmukhang plain. Para po kasi mas tipid, binukod ko. Pero pwede po siyang may laman to at pwede kayong magluto ng separate ng idam. Yan po. Kapag natimplahan na po natin siya ng ating asin, titikman nyo po. Titikman nyo po kung yung alat ay okay na.
Ayan, napakasarap na po niya. Ayan, ay pakuluin lang po natin siya kasi saglit lang naman siya manluto, kahit mga 5 minutes. Yan, pakuluin lang po natin siya at pwede na natin siyang itabi. Yan, okay na po ang ating mulukea soup. Itabi na po natin siya at gagawin na natin ang idam. Ngayon po ay sunod natin ang ating idam. Yung chicken na tinabi natin. At gisahin lang po natin ang sibuyas, bawang, kamatis. Tapos, isunod po natin ang ating sibuyas. Gisahin lang po natin ang konti. At isunod na rin po natin ang ating kamatis. Ngayon po ay susunod natin ang ating chicken na tinabi. Haluin. At lagyan po natin siya ng konting tubig. At isunod na rin po natin ang ating tomato sauce. Parang apritada lang siya. Kaso ito, plain lang. At lagyan po natin siya ng konting tomato paste. Konti lang, pampalapot lang naman. Hindi naman natin kailangan ng marami. Tira ko lang naman kasi ito sa rep. Sayang naman. Tapos timplahan na po natin siya ng salt, paminta, at kung ano pong pampalasa ang gusto nyo gamitin. Pwedeng chicken o kung ano yung gusto nyo. Ayun po, lalagyan natin siya ng paminta. At ilalagay ko na rin po ang pork. Ngayon po ay lagyan po natin siya ng pork ay ng asin. Timplahan po natin ng asin, konti lang po. At isunod na rin po natin ang ating chicken cubes. Yun po ang gagamitin kong pampalasa. At papakuluin po natin siya ng ilang minuto. Haluin lang. Pakuluin lang po ng ilang minuto. Takpan. Takpan po natin at pakuluin po natin ng mga ilang minuto. Pahinaan natin ang ating apoy. At titikman po natin. Ngayon po ay okay na. Pwede na nating iserve. Pero bago nyo po iserve, kailangan po natin tikman ang lasa kung okay na po yung alat. Okay na po yung alat sa akin. So, pwede na po nating iserve. Yan. Okay na po. Pwede na nating iserve. Siya nga pala guys, yung isang nilalagay din pagkatapos pala na nakalimutan kong sabihin na hindi ako nakapagawa. So, yung tinatapping sa ibabaw ng mulukea sa ating saluyot ay yung gagawa ka ng maraming sibuyas. Isasangag mo yun hanggang sa wala kang, pwedeng maglagay ka ng konting mantika para siya maprito ba ng maprito hanggang sa matuyo. Lagyan mo ng konting bawang at yun na pong ilalagay natin sa ibabaw ng ating mulukea. At pwede na po natin siya. Kasi nakakadagdag po siya ng linamnam at sarap sa ating mulukea. Ayan guys, luto na ang ating idam. Yan yung kanilang parang, kumbaga sa ating parang apritada, no? Pero sa kanila,
sibuyas, bawang lang, at tomato sauce, kamatis. Pero yung amo ko nga bawang lang ang ginagamit niya. Pero pwede naman po na may sibuyas. At ang ating molokeya. Yan. Titikman ko po yung ating molokeya. Napakasarap po ng ating soup na molokeya. Ang ating saluyot. At sasamahan po natin ang ating paris na ating idam. Yan po ang paris nito kapag niluluto ng amo ko yung aming molokeya. Yan guys, sana mayroon po kayong natutunan na bagong recipe at sana magustuhan nyo at pwede nyo po itong subukan. Ito po ay healthy, napakasarap at itry nyo po guys. Talagang para sa akin ay masarap ang recipe ito kaya ko ginawa kasi talagang hinahanap-hanap ko siya. Yan guys, sana may natutunan po kayo sa channel na to at kung bago lang po kayo sa aking channel, yun, lagi ko pong sinasabi, huwag niyo pong kalimutan, i-like and subscribe my channel para lagi po kayo ma-update sa anumang video na i-upload ko. Marami pa po akong i-share sa inyo, kaya so, bago pa man na ay ma-miss nyo ang video ito, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe na kayo, yan. Para, yun ngayon, inuulit ko, para lagi kayong makakapagsubaybay ng bago kong upload. Maraming salamat and God bless us all. Bye!